Yan. Good morning, Brother Melvin Villasano. Yan, sinishare natin yung ating live ngayong umaga na ito. Kaya nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kapatid. Sabi nila ay meron daw eclipse ngayon. Pero hinihintay ko naman, parang lumiliwanag naman. Pero ano man ang mangyari dyan, ay ang mahalaga ang pagdating ng Panginoon ang hintayin natin. Di ba? Yun ang pinakamahalaga. So ngayong araw na ito, ang ating pong pag-aaral ay pananampalataya laban sa pagtingin. Yan. Pananampalataya laban sa pagtingin. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Tayo po ay manalangin sa ating pong pagsimula, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya nagbigay sa amin ng buhay, sa umaga na ito, O Diyos, kami po lumalapit sa inyo, taong makasalanan at kayo po ang patuloy namin sinasamba at wala ng iba. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong mga sarili, inyo po naman pagkalooban kami ng malino na pag-iisip at karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos, upang aming maintindihan ang inyong pong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Isang ayon po dito, faith versus faith. Sabi po dito sa 8:24 ng Romans, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Yan po, mga kapatid ko. Sino ang umaasa sa nakikita? Well, marami sa atin ang umaasa sa nakikita. Di ba? Kung ano ang nakikita natin, yun ang ating inaasahan. Pero ang pananampalataya, mga kapatid, hindi man ito nakikita, pero pinaniniwalaan at sinasampalatayanan natin. Yan, ang bawat isa. Ang ating tagapagligtas ay nagtanong. Ano yung tanong niya sa Lucas 18:8? Pagdating ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Pagdating niya, maaring sa pagdating ni Jesus Christ ay henerasyon na puro makabago. No? Ang mga tao ay high-tech na. Ang mga tao ay talagang di natin alam. Pero makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Maaring oo, maaring hindi. Maaring kakaunti, maaring marami. Pero isa lang ang tiyak. Yes, Panginoon, makakatagpo kayo ng pananampalataya. Kung ngayon po kayo darating, kung ngayong panahon kayo darating, maraming mananampalataya. Pero kung darating ang Panginoon after ng ganitong henerasyon, hindi na natin alam. Sabi dito, na nagpapahiwatig na ang tunay na pananampalataya ay halos naglaho na. Yan. Kasabay ng paglaho ng mga ngaral o mahayo para sa salita ng Panginoong Diyos. Parang unti-unti, pero nandyan pa rin. Di ba? Meron pa rin pananampalataya. Hindi lang natin alam after 200 years kung hindi pa darating ang Panginoon. Napakatotoo na ang diwa ng pagdududa, pagpuna at paghahanap ng kamalian ay sumisira sa tiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang gawain. Imposibleng maunawaan o pahalagahan ng kaisipan ng laman ang gawain ng Diyos. Sabi dito, mga kapatid ko, sa laman o sa kalayawan, mga kapatid, hindi mapapahalagahan ang salita ng Panginoong Diyos kapag tayo ay nasa laman o hindi nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Pero kung tayo ay espiritual at laging nasa salita ng Panginoong Diyos, yes, mapapahalagahan ng Word of God, yung pong mga ginintuang aral. Pero kung tayo ay nasa kalayawan, hindi yan. Ang lahat na nagnanais na mag-alinlangan o magsinungaling ay makakatagpo ng pagkakataon. Yaong sa kababaang loob ng puso ay sumusunod sa liwanag, habang sumisikat ito sa kanila ay tatanggap ng mas malinaw na liwanag. Habang yaong mga tumatangging sumunod hanggang sa makita nilang maalis ang lahat ng pagkakataon para sa pagdududa, ay mananatili sa kadiliman. So sinasabi ng ating pong devotional, kapag ka ikay nasa liwanag, pag hinahanap mo ang salita ng Panginoong Diyos, lalo kang maliliwanagan. Pero kung ikaw ay hindi mo pinapahalagaan ang salita ng Panginoong Diyos, lalo kang mapupunta sa kadiliman. Yan, hindi ka makakaalis dito, lalo kang mapupunta sa kamalian. Ayan yun, lalo kang mananatili sa pagkakamali kapag ka hindi mo hinahanap ang salita ng Panginoong Diyos. Marami ang nakapakinig sa salita ng Panginoong Diyos pero hindi napahalagahan
ang salita ng ating tagapagligtas, lalo lang tumahak sa kadiliman. Yan po ang nangyayari mga kapatid. Pero kung sa kaliwanagan tayo at sa karunungan tayo ng Panginoon, lalo natin masusumpungan ng Panginoong Diyos. Lalo magliliwanag yung ating po mga buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng sapat na katibayan para matanggap natin ang katotohanan ng may pag-unawa. Ngunit hindi niya pinanukalang alisin ang lahat ng pagkakataon para sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya. But, oh yes, kasi kaya hindi inaalis siya ng Panginoon dahil nga gusto ng Panginoon meron tayong pagpili. Pero hindi ang Diyos ang naglalagay niya, kundi nasa isipan natin yan. Merong pagdududa at kawalan ng pananampalataya, pero ang gusto ng Panginoong Diyos ay piliin natin. Nasa pagpili yan eh. Yun ang hindi matanggap ng iba na pwede palang piliin yung kaligtasan. Yun ang hindi matanggap noong once saved, always saved. Na ang Diyos ang nagtatakda ng kaligtasan sa mga tao. Ako'y naniniwala na ang Diyos ang nagtakda ng kaligtasan sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, worldwide, lahat ay maligtas. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Kasi iniwan nga ng Panginoong Diyos yung 99 para hanapin yung isang nawaglit di ba? Kaya ako naniniwala na ang Diyos ang nagtatalaga ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya lang, ang final na pagdesisyon kung gustong maligtas, yung tao mismo. Dahil may desisyon Kasi kung walang desisyon at walang free choice, dapat si Eva hindi na nagkasala. Si Satanas o si Lucifer hindi na nagkasala sa Panginoong Diyos. Kung walang free choice. Mayroong free choice. May pagpili. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay maging robot. Gusto ng Panginoong Diyos, kusang loob natin siyang piliin. Kusang loob natin siyang mahalin. Now, ang sekreto para lagi natin siyang piliin, ay ilagay natin yung ating sarili malapit sa Panginoong Diyos. Ayan. Malapit sa spiritual na buhay. Kapag ka ang sarili po natin ay iniwas natin sa Panginoong Diyos, inilagay natin sa kalayawan, lalo tayong mapupunta sa kadiliman. Yan yun. Kung gagawin niya ito, hindi na magkakaroon ng pangangailangan para sa paggamit ng pananampalataya. Sapagkat tayo ay makakalakad na sa pamamagitan ng paningin. Yan po mga kapatid. Yes, lumalakad tayo sa paningin ngayon, pero ang tunay na mananampalataya, lumalakad ayon sa pananampalataya na ang Panginoon ang sinasampalatayanan at wala ng iba. Ang lahat na may espiritu na madaling turuan at nag-aaral ng salita ng Diyos ay maaring natututo mula roon ng daan ng kaligtasan. Ngunit hindi nila maaring maunawaan ang bawat bahagi ng sagradong talaan. Madaling turuan ng salita, madaling basahin ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid, di ba? Madaling maintindihan yung salita ng Panginoong Diyos. Kahit nga itis, nagbabasa ng Biblia Pero, yung pong spiritual o yung banal na mensahe, yun ang hindi maunawaan. Kasi nga si Jesus Christ na nagtuturo ng mga parables naririnig din ito ng mga Pharisees, mga Sadducees na nakakaget sila na yung salita ng Panginoong Diyos ay katulad ng isang buto na pumunta sa lupa. Naiintindihan nila yun kung paano tumubo yung buto sa lupa. Naiintindihan nila na yung mga buto sa batuhan ay hindi talaga tumutubo. Pero yung spiritual na meaning nun, sinabi niya yun sa mga disciples. Yung spiritual na meaning nun, yun ang hindi maintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya na hindi nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, kundi naghahanap ng kamalian tungkol kay Jesus. So yun yung ibig sabihin niya. Yung mga atheists na nagbabasa ng Bible, ang hinahanap lang niyan kung paano nila pabagsakin yung Bible. Kaya magbabasa lang sila at the end of the day, kahit na nabasa nila ang buong Bible, hindi nila maunawaan. Dahil yung banal na mensahe, hindi nila maiintindihan hanggat wala silang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya tayo, kung magbabasa rin tayo ng banal na kasulatan, hindi ko muna basa mo na yun na yun. Kailangang idalangin natin sa Panginoon yung spiritual na meaning na ito, na may pananampalataya sa ating paningin. Ano man ang malinaw na itinatag ng salita ng Diyos ay dapat nating tanggapin nang hindi sinusubukang harapin ang bawat pag-aalinlangan na maaaring imungkahi ni Satanas. So kailangan mga kapatid, yung salita ng Panginoong Diyos, yung mensahe, yung banal na mensahe na dumating sa atin, ay tanggapin natin. Huwag nating pag-alinlanganan. Baka kung tayo ay mag-alinlangan, sumisingit pala ang kaaway sa isipan. Sumisingit pala ang kaaway at naglalagay ng mga pag-aalinlangan sa ating pong buhay, sa ating pong isipan. So ganyan ang nangyayari.
Kinakailangan ay nananampalataya. Mawawala yung pag-aalinlangan sa buhay natin. O dahil sa ating, sabi dito, o dahil sa ating may hangganang pangunawa ay unawain ang mga payo ng walang hanggan. O punahin ang mga pagpapakita ng kanyang biyaya o kapangyarihan. So dito po mga kapatid ko, ang ating pangunawa na maikli lamang, short lamang at limitado lamang. Mas maigi na tayo ay kumapit doon sa karunungan ng ating pong Panginoong Diyos na walang hanggan. Yun ang napakahalaga. Yun ang napakahalaga. Yung pong ang ating Panginoong Diyos, ang ating patuloy na tignan at saliksikin ang salita ng Panginoon sapagkat yung kanyang payo ay pang walang hanggan. Yung kanyang turo ay pang walang hanggan, mga kapatid. Sabi dito, kung hahanapin natin ng may kababaang loob para matutunan ang kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang salita at pagkatapos ay sundin natin ang kaloobang iyon ayon sa ipinahayag sa ating pangunawa, tayo ay magiging nakaugat at nakasalig sa katotohanan. Ayan po mga kapatid ko, no? Kung yung pong salita ng Panginoong Diyos, yung pong susundin po natin. Ano daw po ang nangyayari sa atin? Yung ating ugat nakasalig sa katotohanan. Ibig sabihin, yung ating buong buhay, yung ating pong direksyon ng buhay ay mayroong ugat sa Panginoon. At kapag mayroong ugat ang puno sa ilalim ng lupa, ito ay matatag. Hindi ito basta-basta mabubuwal ng kahit anong bagyo. So ganyan ang mangyayari sa atin mga kapatid. Kung ang ating buhay ay may ugat sa Panginoong Diyos, pailalim sa ating Panginoong Diyos, malalim yung relasyon natin sa Panginoon dahil sa kanyang salita. Ano man bagyo, ano man pagsubok, hindi tayo magbabackslide. Ano mang sabihin ng ibang mga tao, hindi tayo matitinag. Hindi tayo mabubuwal. Bakit? Matibay yung ating kinalalagyan eh. Nakaugat tayo sa Panginoong Diyos eh. Nakakapit tayo sa ating Panginoong Diyos. At yung lupa nagsisilbing simbolo ng Panginoong Diyos na kayakap sa atin. Hindi tayo mabubuhal kapag tayo nasa Panginoon. Sinabi rin naman yan sa Jan eh, na kapag tayo nanatili sa Panginoon sa kanyang kamay, walang makakaagaw sa atin. Yan, walang makakaagaw sa atin. Itong punong katabi ng church, marami ng bagyong dumaan dito. Pero hindi ito nawasak, hindi ito nasira. Bakit? Yung ugat niya napakalalim eh. Napakalalim ng ugat niya eh. Hindi yan masisira sa kahit anong ihip ng hangin. Ganyan din po mga kapatid ang ating buhay. Kaya sabi din dito sa John 7:17, kung ang sino man ay magnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. So madaling maintindihan kung ito'y sa Diyos o hindi. Bakit? Dahil nagbabasa tayo ng Bible eh. Madali mong ma-check kung yung mga nagsasalita sa pulpito ay sa salita ng Panginoon. Dahil nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Dahil ikaw ay mismong nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, makikita mo na tama ang sinasabi nung nagsasalita. Nung kami ay nagpunta sa Patay, nung Sabado, after dong fellowship, ay mayroon pala doon nakikinig na dating Adventist na ngayon ay INC na. 1960 siya ang Adventist at nung nangamatay yung mga pastor doon at wala nang dumalaw, siya ay naakay ng INC. Habang siya ay nakikinig sa ating sermon o sa ating message, ay binubuksan niya pala yung Bible niya sa cellphone niya at yung talata lahat ng binanggit ay kanyang tinitingnan. So dito po mga kapatid ko, no, ay nakita niya na tama yung sinasabi dahil sa salita ng Panginoon. Dahil nandun din sa Biblia. So laging madidiscern natin ito. Kaya yung mga layman ay pinapupunta roon at hanapin yung mga dating Adventist. Ano man ang kanilang religion mga kapatid, no? Dahil dati silang nasa katotohanan, ngayon ay nawaglit dahil nga napabayaan ng mga nung mga unang panahon pa, 1960s pa. Biruin mo yan. So dito po mga kapatid, maiintindihan natin na ang turo ay sa Panginoong Diyos kung tayo ay nasa Panginoong Diyos. Kung ang ating pananampalataya ay nasa salita ng ating tagapagligtas. Tayo ay mas lalapit sa dalisay na liwanag ng langit na inaalala na ang banal na liwanag ay lalago ayon sa ating pagsulong na mga galaw na ginagawa tayong kwalipikado
na tugunan ang mga bagong responsibilidad at kagipitan. Ayan. Sabi po dito, no, kapag tayo ay nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, ayan, lalo tayong napapalapit sa langit. Ayan, lalo nating lalo natin na sisilayan ang kalwalatian ng ating pong Panginoong Diyos. At lalo tayong kakapit kapag sa oras ng kagipitan ay dumating, lalo tayong laging tatawag sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapag may emergency, alam na natin yung pipindutin. Kapag may emergency, alam na natin yung gagawin. Alam na natin kung ano ang dapat na imaniobra. Naalala ko nung ako'y bumiyahe Manila to Piñaranda noon. Noong ako'y umovertake sa napakahabang truck. Yan, dahil sobrang niyang hapa at mabilis inovertakean ko siya. Not knowing na mayroong kasalubong, no, hindi ko na kayang i-overtake pa yung truck kasi napakabilis din ng kasalubong. Kaya ang ginawa ko, dahil emergency, hindi ka pwedeng gumilid, hindi ka pwedeng huminto, tatamaan ka. Pag gumilid, kumanang ka naman, tatapuling ka rin ng malaking truck. Kaya ang ginawa ko, kumaliwa na lang ako doon sa kaliwa. Diretso mo ng ikaliwa na as if naliliko ka. Hindi ka natatamaan ng dalawang truck. So, ganun yung aking ginawa. Kapag ka-emergency, mga kapatid, alam mo na yung gagawin mo. Kapag ka-spiritual emergency, kapag sa buhay natin may peligro, may problema, alam na natin agad kung sino ang lalapitan, kung ano ang ating gagawin. Sasampalataya sa Panginoong Diyos. Mananalangin agad, magbabasa agad ng banal na kasulatan kasi wala tayong ibang kakapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa 8:24, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Walang iba kay Jesus, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Ayan, sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Ano daw po ang pag-asa? Yung mga bagay na hindi nakikita ang ating Panginoong Diyos. Pero yung nakikita, hindi yun pag-asa. Bakit? Dahil yung mga nakikita natin, mga kapatid, yan ay pansamantala lamang. Ang tao ay pansamantala lamang. Ang mga pulot na laman ay pansamantala lamang. Yung pera ay pansamantala lamang. Pero yung walang hanggan, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya saan tayo sasampalataya? Kaya dito tayo sasampalataya. Doon sa pangwalang hanggan, sa hindi nakikita, ang ating Panginoong Diyos na gumagabay, nagbabantay at nagmamahal sa bawat isa sa atin. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at sa umaga na ito ay ipinapasama ko sa panalangin ang ating pong pangangaral dito sa Santo Rosario na piniprepare ngayon ng mga layman natin o isama natin sa panalangin. Ating mga layman si Brother Joel Agnes, si Brother Jose Valdez. At gayon din po ang bawat isa sa atin, ang mga tao na makikinig ng salita ng Panginoon, isama natin sa panalangin yan. At gayon din po ang mga may karamdaman, ayan sila Sister Nin pa na papuntang Mindanao, hindi ko alam kung matutuloy siya dahil namatay yung kanyang kuya, isama natin sa panalangin ang buong pamilya ni Sister Nin pa Rivera sa mga oras na ito. So gayon din po ang ating pong nalalapit ng mga activities, isama natin sa panalangin yung pong IICD, International Institute of Christian Discipleship. Yan. So yan ay magaganap sa Eco Park Gabaldon. Yung mga nagpa-enroll, mga kapatid, ay punta po tayo doon at lalo tayo ma-equip sa gawain ng Panginoon. So ibibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano para po sa isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Aanhin mo man ang yaman ng
sa Kanya ang buhay mo, nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala. Amen mga kapatid. Yan. Kayamanang hindi kumukupas. Yan yung mga hindi nakikita. Hindi ako kumukupas, ano. Lahat ng ating nakikita yan yung mga panandalian lamang at kumukupas. Kaya tama naman yung ating lesson, ano. Pananampalataya laban sa pagtingin. Pag nakikita natin hindi kumukupas yan, doon tayo manampalataya sa hindi nakikita, dahil yun ay hindi kumukupas. At yan ay ating tanging yaman, diba? Salamat po, Pastor. Salamat din sa awit at sa ating isama sa panalangin, si Alexa. Nabasa ko dito kay Nina Risa, ano po, kung ano man ang infection na dumapo sa kanya ay ipanalangin po natin, ano po. At sabi ni Brother Arman, good morning po sa lahat mga kapatid. Kung ano po ang init ng panahon, ay ganoon din po sana kainit ang ating mga pananampalataya. Praise the Lord, ano po. Ayan, tama. Mainit na yung panahon, dapat ganoon din kainit yung ating pananampalataya, ano po. At ala naman na, bukod kay Alexa, wala na tayong nakitang another prayer request. Sige po mga kapatid, at piliin natin palagi ang Panginoon, ano? Kahit di natin siya nakikita ng personal, dahil sa yung kayamanang hindi kumukupas. Tapos pangalawang punto, ayaw ng Panginoon na tayo ay parang robot. Kaya tayo ay may binigyan niya ng kalayaan na pumili, ano? Binigyan tayo ng kalayaan na pumili. Kaya dapat na miling tayo ng karunungan na makita natin tamang pipiliin natin palagi, ano po. At tanong, paano natin siya palaging mapipili? Minsan natatanong nyo ba, paano mapipili yung Panginoon? Ang sagot pala sabi sa lesson na ito dapat tayong mamuhay palagi ng malapit sa Kanya. Kapag tayo palaging mamuhay ng malapit sa Kanya, kilala natin siya at alam natin kung sino yung pipiliin natin. Paano tayo mamumuhay ng malapit sa Kanya? Lagi tayo maging active sa mga church services, ano, at saka sa ating mga programs. Yan, isa yan, mapapalapit tayo sa Kanya. Ayan po ang ating lesson sa umaga na ito. Hindi ko naman inulit lahat at masyadong redundant, pero yung mga importanteng nakita ko, yan yung ating ipinoital po. Tayong lahat ay manalangin mga kapatid. Sama natin sa ating mga panalangin yung mga ating personal prayers, ano, sabay-sabay natin ipanalangin. Let's pray po.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay, pag-asa, kalakasan, at higit sa lahat pagkakataon upang makapakinig ng lesson sa umaga na ito. Salamat po at kayo ay hindi nyo kami ginawang robot na walang karapatang mamili ng aming dapat gawin. Naway bigyan kami ng karunungan sa patuloy na araw-araw namin pamumuhay na kayo ay lagi namin kasama at mapili namin ang tama. Samahan niyo po kami na sa aming pagbabago ng aming karakter. Gusto namin maging malapit, mamuhay ng malapit po sa inyo, kaya kami po ay umihiling na sa lahat ng aming mga services sa church kami ay maging active, at kung di man kami maging super active sa umpisa, tulungan niyo po kami na maka-attend palagi on time para maging simula ng aming pagiging pamumuhay ng malapit po sa inyo. Hindi namin tinasama sa panalangin na palagi namin ipagtiwala ang aming buhay sa inyo bagamat hindi namin kayo nakikita, sapagkat kayo po ang aming tanging yaman na wala na kaming hahanapin pang iba kapag kayo ay kasama namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa aral sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy po, nais namin sama sa panalangin patuloy ang comfort sa family ni Sister Limpa. Siya ay maaaring papunta doon sa Bukidnon. Ingatan po siya sa daan na makarating siya na ligtas, kaya din ng kanyang buong pamilya sa pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. Alam namin na hindi na malungkot kapag sa mga ganitong pangyayari, ngunit alam namin na kayo nariyan para kami ay comfort. At kami po ay patuloy na sumasama tumadalangin sa inyo na patuloy nyong iingatan ng kanilang buong pamilya, samahan sa mga ganitong pagkakataon, pagkaloob po sa kanila ang inyong pagmamahal at kanilang mga pangailangan. Hindi namin patuloy sinasama sa panalangin ang kagalingan para sa karamdaman ni Alexa. Naway makita na ito kung anong klaseng infeksyon upang sa ganun mga tugunan ang mga pangailangang paggaling, at siya ay hipuin na niyang pagpagaling na kamay. Makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya sa pamamagitan ng mga doktor na ibinigay niya sa karunungan na maging maayos ang kanyang gamutan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang programa ng aming distrito, ang street evangelism. Ganyan din yung pangangaral sa Santo Rosario. Samahan po si Pastor sa kanyang pagbiyahe ngayong araw na ito para sa kanyang meeting ng mga laymans ay lahat ng kanilang mga gagawin. At ganyan din yung IICD sa Gabaldo na gaganapin ay patuloy namin sinasama sa panalangin na ito ay patuloy na maging pagpapala sa lahat ng atin dito at magkaroon ng karagdagang kaalaman na magagamit sa aming pangangaral. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kahilingan ng kapatiran si Brother Lorenzo Capiedes, kasama na rin Sister Lorna Capiedes, ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos na magagamot, na walang imposible po sa inyo, kahit nangangailangan po sila ng inyong tulong sa mga oras na ito. Inyo po silang hipuin, inyong mapagpagaling na kamay. Gayon din si Brother Charles Eric Miligrito at ang kanyang ina na si Alice Miligrito, at gayon din si Sister Ana Manuel. Nasa banig din siya ng karamdaman, kasama na rin si Alberto Ramos at si Kuyang Bobby Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, ang apo ni Nanay Fina, at silang dalawang mag-asawa. Gayon din si Christopher Umali Cuderes, kasama na rin tatay ni Brother Tanrib, at si Ate Gigi Tinio Reyes at si Sister Estrella Gargasin. Patuloy namin sinasama rin sa panalangin ng mga Bible students ang Generoso Canto family. Gayon din ng Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Kasama na rin si Annie, Patrick, Nicole at si Trixie Pasqua. Naway patuloy silang maging marunong at sa gabay ng inyong
banal na kasulatan sila ay matuto at makilala nila kayo ng lubusan, at sa huli makasama sila sa paghanda sa nalapit ninyong pagdating. Amin din sinasami ang mga iba pang mga Bible students sa aming nasakupan, at naway patuloy silang bigyan ng karunungan na maunawaan ng banal na kasulatan at nagbibigay ng pangako at pag-asa sa kanila. Dami ding dalangin patuloy ang San Leonardo Church, ang mga nangunguna rito, gayon din ang Kawayan Bugtong Church, at ang mga family na may sakit ay aming dinadalangin, at ang good health sa family ng bawat isa, sina si Ana Rosbel Tolentino Hermino. Good health din sa family ni Sister Medin Peligro, kasama rin yung kanyang anak na si Hara and Cory, sa family din ni Ate Milen, at family ni Sister Rose Chris Encarnado. Kalusugan din ang aming kahilingan sa family ni Sister Dang de la Cruz, sa family ni Sister Nimpa, kasama na sina Tito and Janet Salvado, si Rona, si LG, sa lahat ng Hunsya family, Acuevas family. Gayon din si Sister Chara Joy Valencia, nasa malayong nagtatrabaho sa malayo. Gayon din si Brother Rudy Masiklat, na nagtatrabaho din sa malayo sa kanilang pamilya. Ay patuloy nawa silang samahan sa kanilang pagtatrabaho doon malayo sa anumang kapahamakan. Gayon din ang tatay ni Sister Joy Valencia. Dalangin namin na mapabilis na po sana ang kanyang parol at makasama siya ng kanyang pamilya, makalaya na siya at magkaroon ng pagkakataon na makasamba at makilala kayo ng lubusan. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran na naghihintay ng kanilang baby, sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pang mga kapatiran din namin nabanggit. Ngayon din ang kalakasan at recovery ni Pastor Alex, si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, gayon din si Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Kasamurin, Sister Estrella Gargasin, Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, at gayon din ang si may Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang kanilang apo, gayon din si Tatay ni Pastor, at ang nanay ni Pastor, gayon din ang parents si Ma'am Karin, at si Sister Maribel Agustin, si Sister Heidi De Leon, nephew, pamangkin ni Sister Marites Domale Loreto, gayon din si Ding Bautista, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Sister Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Dayan, Sister Pichi, gayon din si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, ang kanilang buong pamilya. Ay pag-iingat at kalusugan ng aming dalangin sa kanila. Patuloy sila maging matatag sa pananampalataya. At sa huli namin muling isama sina Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Brother Arturo, at Sister Erlinda Duque, at ang lahat ng din namin nabanggit na nasa aming mga puso at isipan. Dalangin namin na lahat nito ay inyong dinggin ang aming panalangin, ipagkalob sa amin ang kalakasan, kagalingan sa bawat araw. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa inyo. Inihiling po namin ito, hindi sa aming kagustuhan, ibagkos ipagkalob nawa sa amin ang inyong kalooban at ang the best para sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga at salamat po sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, sa mga nagsishare, salamat po sa inyo. At biyahe po ako Manila bukas, flight ko Mindanao to attend the burial of my brother. Ay bukas po pala, sige po, ingat po kayo sa biyahe, Sister Nimpa bukas. At sa lahat ng mga nadyan sa background, magandang umaga din sa inyo. Sister Maggie Fernandez, good morning po. Brother Roy, salamat din po at good morning. Si Sister Elizabeth Erese, good morning po sa inyo. Sister Mirna, si Kuya Narsing, at sino pa nandito, si Kuya Melchor, si Sister Joy Valencia, Sister Dang de la Cruz, magandang umaga. Meron po rito si Brother Nomel Kulata, magandang umaga po sa inyo Brother Nomel, at welcome po dito sa Discipleship Ministry. Kayo po ay patuloy na ini-invite, hindi ako nag-i-invite pala sa inyo, hindi rin si Pastor, si Jesus po nag-i-invite sa atin, ano?
patuloy tayong sumilip, dumalaw, paminsan-minsan o kaya manatili dito sa loob ng Discipleship Ministry sa bawat umaga. At tayo ay patuloy na ma-remind pagkat tayo ay tunay na makalilimutin, tayo ay ma-revive sapagkat tayo ay mga nakatutulog at ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.